Hari ng kaluwalhatian. Ito ang Panginoon, ang makapangyarihan, ang magiting. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang pista ng paghahandog ng Panginoon na minarkahan ang paglilinis ng ina at ang pag-aalay at pagtubos ng anak sa templo. Ang mga pagbasa ay nagpapaalala sa atin na maghintay at makinig ng may pananampalataya araw-araw. Tayo ay dinadalaw ng Diyos sa hindi inaasahang paraan. Nakikilala ba natin siya? Nagpropesiya si Malakias tungkol sa biglang pagpapakita ng Panginoon sa templo ng Jerusalem upang dalisayin ang mga pari at ang mga tao. Siya ay magiging tulad ng apoy upang dalisayin ang mga anak ni Levi hanggang maghandog sila sa makatarungan at matuwid na paraan. Sino ang hari ng kaluwalhatian? Ito ang Panginoon, ang makapangyarihan, ang magiting. Si San Pablo ay nagsasalita tungkol sa atin bilang mga anak na may kaparehong dugo at laman ni Jesus, na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay inalis ang kapangyarihan ng dyablo upang palayain tayo mula sa takot sa kamatayan. Kinikilala ba natin ito? Sa Ebanghelyo, kinikilala nina Simeon at Ana sa pangunguna ng Espiritu si Jesus bilang Panginoon sa templo. Tayo rin ay nakatanggap ng Espiritu. Nakikilala at tinatanggap ba natin siya sa ating buhay? Naway maliwanagan at aliwin tayo ng biyaya nitong tagpuang ito. Sino ang nagpapakilo sa atin? Ang Espiritu Santo o ang Espiritu ng sanlibutan? Ito ay isang katanungan para sa lahat, lalo na sa mga konsagradong tao. Mensahe mula kay Santo Papa Francisco. Ang paghihintay sa Diyos ay mahalaga sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Tinatawag niya tayong manatiling gising, mapagbantay at matyaga. Masyado ba tayong abala sa buhay kahit sa mabubuting gawa na nakakalimutan nating hanapin siya araw-araw? Manalangin tayo. O Panginoon, hayaang punuin kami ng iyong banal na espiritu ng kagalakan at pasyensya sa paghihintay sa iyo. Gaya ni Simeon, pakisuyong tulungan kaming makilala ang kagalakan ng pagkatagpo sa iyo sa aming buhay. Tulungan mo po kaming pahalagahan ang lahat ng maliit na bagay sa buhay, na ikaw ay nasa gitna ng lahat ng kagalakan na iyon, para kilalanin ka sa buhay namin at lagi kang nandyan. Amen. World Day of Consecrated Life, World Interfaith Harmony Week. Nawawalan tayo ng kakayahang maghintay kapag ang ugali ay napalitan ng sigasig at ang panloob na buhay ay napapabayaan. Upang mabawi ang biyayang ito, dapat nating buhayin muli ang ating pananabik sa Diyos sa pamamagitan ng malalim na panalangin. Maaaring pumasok ang makamundong pamumuhay na pumapalit sa Ebanghelyo. Mag-ingat tayo laban dito sa ating mga komunidad at personal na buhay. Ang buhay at misyon ng Kristiyano ay nangangailangan ng paghihintay, ganap na panalangin at araw-araw na katapatan na nagpapalaya sa atin mula sa mga alamat na kahusayan at kontrol.
dapat din nating yakapin ang pagkakaisa sa pagkakaiba-iba, pagyamanin at paggalang, dignidad, pakikiramay, pagkakasundo at pagkakaisa ng magkakapatid.